1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWWD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Good morning mga kamanggagawa! Welcome po sa isa na namang episode ng Dole sa AFP Radio. Ako po ang inyong lingkod, Carla San Diego Malabanan. Ako pa rin po, Team Laderas. Samahan niyo po kami ngayong umaga upang talakayin ang mga napapanahong balita at impormasyon tungkol sa paggawa at empleo sa ating bansa. Hello na rin po tayo sa ating mga kamanggagawang tagapakinig ng Armed Forces Radio Channel, DWWD 1134 kHz. Pati na rin sa mga nakatutok sa atin via our live streams. Diyan lang yan sa AFP Radio DWWD at Department of Labor and Employment official Facebook pages. I-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode. Paggawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Ayan, isang magandang umaga po sa ating mga kamanggagawa. Magandang umaga, Good Sir morning, Team. Ma'am Carla. Ayan, tuloy-tuloy pa rin po mga kamanggagawa ang ating paghahatid ng mga napapanahong impormasyon at balita tungkol sa paggawa at empleyo. At nakaraang linggo, Sir Team, ipinagdiwang natin ang Elderly Filipino Week, 'di ba? At tuwing may mga ganyan tayong mga pagdiriwang, mas natutuon sa pagpapataas ng ating kamalayan dyan sa mga issue na yan na kinakaharap ng elderly sector natin. At isa na nga dyan, yung isa sa mga, lagi din natin itong nakikita sa ating mga comment section sa ating Facebook page, yung age discrimination pagdating sa pag-a-apply ng trabaho, ano? Oo, isa yan sa mga pressing issues natin, no, Ma'am Carla. At sa katunayan nga, mayroon tayong batas o yung nasa ilalim ng Republic Act 10911 na mahigpit na ipinagbabawal ang ginagawang batayan ng edad ng ating mga kamanggagawa pagdating sa mga karapatan sa trabaho at empleyo. At sa pamamagitan nga nitong RA na to, yung RA 10911, ayan. Sa pamamagitan yan, mas nasisiguro natin dito sa kagawaran na pantay-pantay yung oportunidad na ibinibigay natin para sa lahat. Ganyan. Oo. Ang mga detalye na yan at yung mga probisyon ng nasabing batas
At ang implementasyon ng anti-age discrimination law sa ating mga lugar paggawa, yan ang pag-uusapan natin maya-maya lamang. Bago yan, Good news. DOLE nagpaabot ng tulong sa paglulunsad ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program sa Siargao Island. Sa pakikipagtulungan sa Department of Social Welfare and Development, inilabas ng Department of Labor and Employment, Surigao del Norte Field Office, ang sweldo ng 50 benepisyaryo ng programang Tulong Panghanap Buhay sa ating disadvantaged at displaced workers o TUPAD sa Dapa, Siargao Island, Caraga, Kamakailan. Ang paglabas sa sweldo ng mga benepisyaryo ng TUPAD ay alinsunod sa paglunsad ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program ng DSWD. Ito ay dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Ambassador Extraordinaire at Plenipotentiary ng French Republic sa Republika ng Pilipinas na si Marie Fontanel, UN Resident Coordinator Gustavo Gonzalez, Asian Development Bank Country Director Pavit Ramachandran, DSWD Secretary Rex Gatchalian, Surigao del Norte 1st District Congressman Francisco Jose Matugas, Surigao del Norte Governor Robert Lyndon Barbers, DAPA Mayor Elizabeth Matugas at DOLE Caraga Regional Director Attorney Geoffrey Suya. Food stamp program ng pamahalaan na tulungan ng pinakamahihirap na 1 milyong kabahayan o household sa bansa na kumikita ng mas mababa sa 8,000 piso kada buwan. Sa pamamagitan ng electronic benefit transfer, ang mga pamilyang ito ay makakatanggap ng food credit na nagkakahalaga ng tig 3,000 piso na magbibigay daan sa kanila upang makabili ng mga food item mula sa mga local retailers na accredited ng DSWD. Ang mga tatanggap ng Walang Gutom program ay mga benepisyaryo rin ng TUPAD program ng DOLE na tumanggap din ng tig 3,000 at 500 piso bilang sweldo para sa 10 araw na trabaho o serbisyo na kanilang ipinagkaloob. Ang Siargao Island na isa na ngayong simbolo ng pag-asa at pag-unlad ay naghuhudyat ng magandang balita sa pagsimula ng bagong panahon para sa buong bansa sa pamamagitan ng iba't ibang tulong ng pamahalaan na nangangako ng higit pang magandang kinabukasan para sa mamamayang Pilipino. good news naman tayo sa Western Visayas. Higit pa sa trabaho, SPES nagpupukaw ng makabuluhang advokasya sa child labor. Sa isinagawang outreach program na pinangunahan ng mga benepisyaryo ng Special Program for Employment of Students o SPES ng Hinawaan Elementary School sa liblib na lugar ng Sitio Hinawaan, Barangay Maganoy, La Castellana, Negros Occidental, na patunayang hindi lamang trabaho ang ibinibigay ng programang SPES sa mga estudyante, kundi ang kamalayan at pag-unawa sa kahalagahan ng mga advokasya ng DOLE, lalo't higit sa pagpuksa at pagpigil sa child labor. Ayon kay Clarence Waringon, SPES President ng PESO La Castellana, sa tulong ng mga benepisyaryo ng SPES, magkasama nilang napangiti ang mga labi, nabigyan ng pag-asa ang mga puso, at nagkaroon sila ng koneksyon sa buhay ng 143 mga child laborers na natulungan. Ang mga batang ito ay gumagawa ng mapanganib na gawain sa ilalim ng napakainit na sikat ng araw upang matulungan ang kanilang mga magulang na linangin ang mga lupang sakahan at mga taniman ng asukal. 80 mga benepisyaryo ng SPES sa bayan ng La Castellana ang nagsikap na magtukoy ng mga angel o mga donors na makapagbibigay ng kasiyahan sa mga natukoy na mga mahihirap na mga bata na biktima rin ng child labor. Sa pamamagitan ng kagandahang loob ng mga donor,
Nakatanggap ang mga batang manggagawa ng iba't ibang mga gamit sa paaralan, mga grocery pack para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, at mga hygiene kit. Maaaring ang mga gamit na ipinagkaloob sa mga bata ay ordinaryong bagay lamang sa mata ng madla, subalit para sa mga higit na nangangailangan, malaking tulong ang mga ito upang maitawid ang isa pang araw sa kanilang buhay. Magsisilbi rin itong inspirasyon dahil alam nila na may tao na nag-aalaga para sa kanilang magandang kinabukasan. Ayon pa kay Clarence, ang bawat pag-uusap, bawat ibinahaging sandali, at bawat pagkakataong sumuporta ay malaking bagay para sa kanila at mananatili ito sa kanilang isip at puso. Katuwang ang mga stress beneficiary na ipakita umano nila sa mga batang kapuskalan ang pagpapahalaga ng pamahalaan sa bawat isa sa kanila at sa kanilang pangarap. Hinangaan naman ni Dole Western Visayas Regional Director Sixto Rodriguez Jr. ang kababaang loob, awa at pag-aalala na ipinakita ng mga benepisyaryo ng SPES sa kapwa nila mga kabataan. Nakatataba umano ng puso ang mga SPES beneficiaries na ito na kumakalinga sa kapakanan ng mga kapwa nila bata. Sana ay makita umano ito ng lahat at gawing inspirasyon upang sama-sama nilang ipagpatuloy ang kampanya laban sa child labor sa buong bansa. Good news muli mula sa Mindanao. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng tulong inilabas ng DOLE para sa mga magsasaka ng Loreto, Agusan del Sur. Sa pagtupad ng pangako nitong tulungan ang mga mamamayan na labanan ng kahirapan at ang mabagal na pag-usad ng ekonomiya, naglabas ang Department of Labor and Employment, Agusan del Sur Field Office ng mahigit 1 million na halaga ng tulong sa mga taga Loreto, Agusan del Sur. Umabot sa 885,440 pesos na halaga ng tulong pangkabuhayan ang ibinigay sa New Gitas Farmers Association, habang ang kabuuang 199,500 pesos naman ang inilabas para sa 57 beneficiary. Ito ay sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged at displaced workers program ng DOLE. Bukod sa paglabas ng tulong pangkabuhayan, nagsagawa rin ng DOLE Agusan del Sur Field Office ng isang workshop na may kinalaman sa paggawa ng livelihood proposal o panukalang pangkabuhayan sa 29 na mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ang mga magkakasabay na aktibidad na ito ay dinaluhan ng mga municipal manager at opisyal na lokal na pamahalaan ng Loreto na sinundan ng pagpapakilala ng bagong DOLE Agusan del Sur Field Office OIC na si Buhawi Corvera Correa. Ayon kay Correa, ang Department of Labor and Employment ay laging handang maglingkod sa mamamayan. Hangad umano niya na makapagbigay ito ng inspirasyon sa mga benepisyaryo ng tulong pangkabuhayan na naglalayong maiangat ang kasalukuyang katayuan sa buhay ng mga benepisyaryo. Pinaalalahanan naman ng itinalagang peso manager na si Jean Miel ang mga benepisyaryo na huwag umasa sa tulong ng pamahalaan lamang. Sa halip anya ay gawin itong daan upang maibsan ang kanilang kasalukuyang kalagayan. Labis ang pasasalamat ni Manuel Lozada, Pangulo ng New Gitas Farmers Association ng DOLE, sa bagong oportunidad na ipinagkaloob ng kagawaran sa kanilang asosasyon. Kasabay nito ang pangakong pangangalagaan nila ang mga ipinagkaloob na tulong at itataguyod ang kabuhayan na ipinagkatiwala sa kanila ng DOLE. Ang mga miyembro ng New Gitas Farmers Association ay tumanggap ng 4 na unit ng mud boat tiller, 5 unit ng 710 horsepower na diesel engine coupled air-cooled water pump, at 1 unit ng mechanical corn planter para sa kanilang produksyon ng palay at mais.
Samantala, 57 benepisyaryo naman ng tupad ang tumanggap ng tig 3,500 halaga ng sweldo para sa kanilang 10 araw na pagtatrabaho, habang 29 na 4Ps naman ang nagsipagtapos ay nakagawa naman ng kanilang individual livelihood proposal upang makapag-avail ng DOLE Integrated Livelihood Program. At yan po mga kamanggagawang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay DOLE Bureau of Local Employment Director Patrick Patriwirawan Jr. ukol sa implementasyon ng Anti-Age Discrimination Law sa lugar paggawa. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras natin, 20 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Ami, natanggap ako sa trabaho. Pero ang dami kong requirements na kailangan ipasa. Siguradong mapapagastos ako nito. Hindi mo na kailangang gumastos para sa pre-employment requirements mo, Patpat. Ang First Time Job Seekers Assistance Act ay programa ng DOLE na layuning tulungan ang mga Pilipinong first-time job seeker upang makuha ng libre ang kanilang pre-employment requirements. Pwede mong i-avail ang programang ito kung ikaw ay graduate ng high school, vocational course, college, o nagbabalak na mag-working student. Basta't ikaw ay Pilipino, first-time job seeker at residente ng iyong barangay ng at least 6 na buwan. Awesome! Anong requirements ang pwede kong makuha ng libre? Maaari mong makuha ang mga sumusunod na dokumento ng libre. Barangay clearance at barangay certificate, police clearance, NBI clearance na valid ng 1 taon, birth certificate, marriage certificate, transcript of records, certificate of graduation or completion, diploma mula sa state at local colleges and universities, tax identification number ID, civil service certificate of eligibility, PhilHealth ID, unified multi-purpose ID, medical certificate mula sa mga public hospital, ngunit hindi kasama dito ang mga laboratory tests at medical procedures. Maaari ka rin makakuha ng POEA certificates, mayor's clearance, marina certificates, TESDA national certificates, at certificates of competency, at iba pang documentary requirements na kinukuha sa mga ahensya ng gobyerno na kailangan sa pag-a-apply ng trabaho. Hindi kasama rito ang mga dokumento galing sa mga pribadong establishmento, gaya ng private universities at colleges, application para sa professional licensure exam, application para sa civil service examination, application para sa passport authentication at apostille, application para sa driver's license, at laboratory tests at medical procedures na kailangan para makakuha ng medical certificate. Hindi rin ito pwedeng i-avail ng mga benepisyaryo ng Job Start Program at iba pang mga programa na nagbibigay ng parehong exemption. Isang beses lang pwedeng makakuha ng libreng documents ang mga benepisyaryo ng First Time Job Seekers Assistance Act
Pero pwede mong ipa-photocopy at patatakan ng certified true copy ang mga original na documents na ito. Ayon sa Labor Advisory No. 7, Series of 2020, lahat ng pribadong establishmento ay minamandatong tumanggap ng certified true copy ng mga documentary requirement ng isang first-time job seeker na nag-a-apply pa lamang. Maaari lang nilang kuhain ang original na pre-employment requirements kapag nakatanggap na ang aplikante ng job offer. Wow! Napakalaking tulong ng programang ito para sa aming mga first-time job seeker. Paano ba namin ito ma-avail? Pwede mong i-avail ang programang ito in just 3 easy steps. Una, kumuha ng barangay certification at oath of undertaking na nagpapatunay na isa kang first-time job seeker at residente sa iyong barangay ng at least 6 months. Pangalawa, ipakita ang barangay certification sa government agency na nais mong pagkuhaan ng documentary requirements. Sundin din natin ang mga patakaran ng mga ahensya sa pagkuha ng pre-employment requirements. At panghuli, bumalik sa barangay kapag natanggap na sa trabaho. Awesome! Ganun na lang kadali ngayon kumuha ng pre-employment requirements para sa mga first-time job seeker. I-scan nyo lang ang QR code na ito para sa karagdagang impormasyon. Tandaan, basta FTJ, libre! Hanggang sa muli! Paalam! Hatid sa inyo ng Labor and Employment Education Services, Department of Labor and Employment, at ng mga sumusunod na ahensya. HR ng bayan. Ay! Sketchy yung a-applyan mo. Mukhang fly-by-night to, dear. Halika dito. Don't worry. Huwag ka dyan sa fishy. Come to your titos and titas at the Bureau of Local Employment. We will help you get employed. Trabaho namin ang magkatrabaho ka. Okay? Okay. Bless, tita. O, snacks gusto mo? Mga employers, ayan, alam nyo ba ang Republic Act 10, ayan, ang 10911, ayan, yan, yung Republic Act na yan, alam nyo ba na nagbabawal yan sa paglalagay ng preferensya ng edad doon sa ating mga job hiring post, ayan. So, I'm sure marami sa ating mga employers alam na yung ating provision na yan. At
iniintay lang natin po mga kamanggagawa ang ating kakapanayamin ngayong umaga na Direktor ng Bureau of Local Employment na si Director Patrick Patriwerawan Jr. Ayan. So, tutok lang po kayo dito sa Dole sa AFP Radio pagkatapos ng ilang mga paalala. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Itigil na natin ang labanan upang wala sasaktan. Bakit di na lang tayo magtulungan ng makamtan ng kapayapaan, kaunlaran? Halika na, kumapit ka ngayon. Kinikilala ko
Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Nagbabalik po tayo ulit dito sa Dola sa AFP Radio. Ayan. So, as I was saying kanina, no, Sir Team, para sa ating mga employers, alam nyo ba na bawal maglagay ng preferensya sa edad doon sa mga pinopost natin ng mga job hiring ng mga materials. Ayan. Isa yan sa mga probisyon ng ating RA 10911 o Anti-Age Discrimination Law sa lugar paggawa. Kung ano ang mga probisyon ng batas na iyan, yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Kasama po natin ngayong umaga para bigyan tayo ng detalye tungkol sa nasabing batas, si DOLE Bureau of Local Employment Director Patrick Patriwirawan Jr. Director Pat, magandang umaga. Si team po ito kasama si Ma'am Carla. Magandang umaga, Director Pat. Hi Sir Team and Ma'am Carla. Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Kami po sa Kagawaran ng Paggawa at Empleyo ay nagagalak sa imbitasyon ninyo ngayong araw na ito. Ito ay isang magandang oportunidad para maibahagi ang kahalagahan ng Republic Act 10911 or ang Anti-Age Discrimination in Employment Act. Maraming salamat po sa pagtanggap ng aming imbitasyon, Director. Diretso na po tayo sa ating topic for the day. Ayan, upang maiwasan, Director, yung anumang diskriminasyon tungkol sa edad ng ating mga kamanggagawa, patuloy pong pinaiigting ng kagawaran po natin ang pagpapatupad ng Republic Act 10911 o mas kilala bilang Anti-Age Discrimination and Employment Act. Paano po ba, Director Pat, matutulungan itong nasabing batas yung ating mga kamanggagawang medyo on the older side na po patungkol naman po sa kanilang paghahanap ng empleyo? Salamat, Ma'am Carla. Ang Republic Act number 10911 or Anti-Age Discrimination in Employment Act ay naglalayong magkaroon ng pantay na oportunidad ang lahat ng mga manggagawang Pilipino hanggat kaya pa nilang magtrabaho at anuman ang edad nila. Layunin ng batas na ito na bigyang proteksyon ang mga kababayan nating nakatatanda. Saklaw ng batas na ito ang pagbibigay ng pantay na pagtrato sa opisina, lalo na sa pasahod, trainings at iba pang benepisyong natatanggap ng isang empleyado. Ipinagbabawal ng batas na ito ang mga kumpanya at employer na magtakda at gawing batayan ng edad sa pagtanggap ng mga aplikante at empleyado. Hindi rin dapat pilitin ng mga kumpanya at employer na ilagay sa resume ng isang aplikante ang edad at kaarawan nito. Isinusulong rin ng batas na hindi dapat gawing batayan ang edad para sa promotion ng isang empleyado, bagkus mas dapat maging batayan ang kasanayan o skills, work experience, at educational attainment ng isang aplikante o empleyado. Ako, alam mo, Dear Pat, at saka Dear Sir Team, naniniwala ako na with age comes yung experience talaga. So, bigyan natin ng chance yung ating mga nakakatandang mga kamanggagawa. Ayan. Kasi meron mahalaga din yung working experience. Opo. Kasi yung tinitignan na. Kasi minsan, Director, may mga cases po tayo na minsan mas preferensya yung mga bata na ipadala sa mga training. So, bawal pala yun. Nakalagay pala yan sa batas. May batas pala dyan. Director Patrick, yung susunod po naming katanungan for reference naman ng ating mga private establishments. Sino-sino naman po yung sakop nitong batas at dapat na magpatupad ng mga probisyon na nakapaloob po dito sa Republic Act? Thank you, Sir Kim. Saklaw po ng batas na ito ang lahat ng employers, labor contractors or subcontractors at mga labor organizations, rehistrado man o hindi. Kabilang rin po yung mga publishers na sa nasabing batas na ito. Ipinagbabawal ang paglilimbag ng anumang anunsyo na nagpapakita ng paglilimita o ng diskriminasyon sa mga inaalok na trabaho. So tandaan po natin na ang mga nakatatanda ay hindi kailangang maging senior citizen. Ito yung mga empleyadong maaaring matagal na sa opisina. Ayon sa ating batas, maaaring mag-retire ang isang empleyado na nasa 60 years old at patungong 65 years old kung saan ito ay obligado ng mag-retire.
Director Pat, sa konteksto naman po sa ating mga lugar paggawa, ano po ba yung kahulugan nitong salitang diskriminasyon at ano po ba yung mga halimbawa ng mga sitwasyon na madalas na nagagawa po itong diskriminasyon na ito? Ang diskriminasyon sa konteksto ng paggawa ay tumutukoy sa hindi makatarungang pagtrato sa empleyado. Maaring hindi pantay na pasahod, kawalan ng benepisyo, kawalan ng pagbibigay ng oportunidad, gaya ng sa training para sa ating mga empleyado. Ang diskriminasyon ay maaaring makita sa pamamagitan ng mapanakit o mapanirang puring mga komento tungkol sa edad ng isang tao. Ang madalas na pagkakaroon ng ganitong insidente ay maaaring pagmulan ng rason ng pag-alis o pagka-demote ng isang empleyado. Kanina, Director Pat, na ibahagi na po na bawal yung ilagay, no? Bawal pilitan na ilagay yung birthday tsaka yung edad doon sa resume ng ating mga kamanggagawa. Ano pa po ba yung mga ipinagbabawal ng batas na gawin ng mga establishmento sa ating mga kamanggagawa patungkol sa usapin ng kanilang edad? Nung na-issue po ang Department Order 170, or Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 10911, nakasaad po yung mga bawal gawin ng mga kumpanya at ng mga employers. Kabilang po na ipinagbabawal ay ang pag-print or pag-publish ng anumang anunsyo na nagpapakita ng paglilimita, nabanggit ko nga po kanina, no? Kasama na dito lahat ng form ng media katulad ng internet. Hindi rin po maaaring i-require ng employer ang isang aplikante na ipahayag ang kanyang edad at kaarawan, no? Lalong hindi nila maaring tanggihan ng isang aplikante dahil lamang sa edad nito. Ipinagbabawal rin po ang hindi pagbibigay ng promotion o ng training opportunities sa mga empleyado at ang maagang pagpataw ng retirement base sa edad ng empleyado. Ang pag-lay off o pagtanggal sa empleyado ng hindi sa kanyang edad ay ipinagbabawal rin ng batas. Samantala, ang ating mga labor contractors, rehistrado man o hindi, ay hindi rin maaaring pigilan ang pagpapadala sa isang empleyado nito dahil lamang sa edad nito. Bukod dito, ang mga labor organizations ay hindi rin po pinapayagang tanggihan ng isang empleyadong lumahok sa organisasyon at tanggalin siya sa samahan dahil lamang sa kanyang edad. Nabanggit so, marami yung listahan na yun. Lahat naman yan ay nakapaloob doon sa ating batas. So, mag-refer lang yung ating mga employers dyan sa batas na yan para alam nila kung ano at hindi yung gagawin para sa kanilang mga kumpanya. Ayan, Director, dito po sa ating RA 10911 ay meron din po tayong mga exemptions na binibigay po doon sa ating mga establishmento. So ano po ba yung mga requirements or sino-sino po ba yung pwedeng mag-apply for exemption at may requirements po ba sila na dapat ibigay para po doon sa ating mga employer naman, Director? Thank you, Carla. Ang mga trabahong tinitignan ng edad bilang bona fide occupational qualification ay hindi sakop ng batas na ito kapag ang edad ay isang mahalagang bahagi ng isang propesyon or essential upang matuloy ang partikular na trabaho, maaari silang maging exempted sa batas na ito. Upang makabilang sa exemption ng batas na ito, kailangang mapatunayan ng employer na ang edad ng magiging empleyado ay mahalaga sa operasyon ng kanyang magiging trabaho. Kinakailangan rin mayroong factual basis na nagpapatunay na substantial ang qualification, particular na sa edad na hinihiling ng isang kumpanya or employer. Ang employer ay dapat na magsumite ng report bago ang implementasyon ng age limit. Ito ay dapat na isubmit sa regional office po ng DOLE kung saan nakarehistro ang opisina na ito. May mga example ba tayo nito, Director Patrick, ng mga establishmento na pwedeng mag-apply po for exemptions? Actually, kanina pa din namin pinag-iisipan kung ano yung mga halimbawa natin ng mga trabaho na maaaring nalilimit by age. No? Pero talagang nakadepende siya sa employer kung ano yung masasabi nito na may occupation, may particular occupation na may na kailangan na factor, malaking factor ang edad para magawa ang isang klase ng trabaho. Maaari nilang i-justify. Kung mahirap naman pong i-justify, no, Director, wag na lang silang mag-apply for exemptions. Sundin na lang kung ano yung nakakaloon. Nasa batas. In terms of monitoring naman po, Director Pat, paano naman po sinisigurado ng ating kagawaran na nasusunod po yung mga probisyon ng nasabing batas ukol po sa pagpapatupad nitong Anti-Age Discrimination in Employment Act?
Thank you, Sir Tim. Bukod sa pag-issue ng department order tungkol sa batas na siyang nagiging gabay ng publiko, nagkakaroon po tayo ng iba't ibang learning session upang maipalaganap ang kaalaman ng mga mamamayan patungkol sa batas na ito. Bukod pa rito, tuwing magsasagawa ang dole ng job fairs at sa tuwing may pinapayagan itong magsagawa ng job fair sa buong bansa, sinisigurado nating walang employer ang magre-require ng age limit. Ipinapaalala rin natin sa mga employers at sa mga kumpanya na mas maiging gawin nilang basehan ang kasanayan, work experience at educational attainment ng isang aplikante. Bilang bahagi ng kawanihan ng lokal na empleyo, sinisiguro natin na ipapatupad ang batas na ito at ang mga layunin nito sa iba pang mga polisiyang ating binabalangkas at ipapatupad rin. Magandang malaman ng Director Pat and Ma'am Carla na doon pa rin tayo babalik sa core ng ating paghahanap ng trabaho, which is yung kasanayan and work experience talaga. So, Director, para naman po doon sa mga establishmento na hindi susunod dito sa ating batas, ano po ba yung mga parusa naman na maaaring kaharapin nila kapag napatunayan na hindi sila nagpapatupad nitong hindi pantay yung kanilang trato o nagbibigay sila ng diskriminasyon batay sa edad doon po sa kanilang mga aplikante or mga empleyado na? Salamat, Carla. Ang sinumang employer na mapatunayang lumabag sa RA 10911 ay maaaring patawan ng halagang hindi bababa sa 50,000 at hindi tataas sa 500,000. Maaari ring makulong ng 3 buwan hanggang 2 taon base sa magiging desisyon ng korte. Kapag ang lumabag naman sa batas ay isang korporasyon o anumang asosasyon, ang maaaring patawan ay ang opisyal o mga opisyales na gumawa ng krimen. Malaki-laki din yung 50,000 to at over that. Yeah, oo, diba? To 500,000. So, sundin na lang natin ang batas. Huwag na tayong magbigay ng preference sa age. Kung may nararanasan naman pong diskriminasyon ng ating mga kamanggagawa, Dear Pat, sa kanilang lugar paggawa o may mga katanungan pa po sila hinggil dito sa Anti-Age Discrimination in Employment Act at sa kanilang mga karapatan, paano at saan po ba sila maaaring mag-report o sumangguni? Thank you, Sir Tim. Bukas po ang ating tanggapan sa sinumang empleyadong magrereklamo ng diskriminasyon sa kanilang opisina. Maaari pong isangguni sa DOLE Hotline 1349 ang kanilang mga katanungan at hinaing ukol sa paggawa at empleyo. Bukod dito, madadagdagan ang kanilang kaalaman ukol sa karapatan sa paggawa, kasama na rito ang patas at makatarungang kondisyon sa pagtatrabaho. Makasisiguro po ang ating mga tagapakinig at taga-subaybay na ang kanilang mga sumbong ay nakatutulong sa pagsawata ng mga nasabing illegal na gawain at operasyon. Ayan. Director, binibigay na po namin sa inyo yung pagkakataon na magbigay ng mensahe po sa ating mga kamanggagawa, pati na rin po lalong-lalo na sa ating mga hiring managers, kaugnay po sa pagpapatupad ng anti-age discrimination sa ating mga lugar paggawa. Go ahead, Director. Thank you, Carla. Ngayon katatapos lang nating ipagdiwang ang Elderly Week. Nais nating ipahatid mula sa kagawaran ng paggawa at empleyo na nakikiisa kami sa pagdiriwang na ito, lalo't higit sa layunin nitong bigyang halaga ang gampanin at kontribusyon ng mga nakatatandang Pilipino sa ating lipunan. Ito ay sa pamamagitan ng pagsulong sa kanilang mga karapatan at kapakanan. Kaya naman po ipinapaalala natin sa lahat ng mga employers at sa mga kumpanya, mga labor contractors at subcontractors, maging sa mga labor organizations na sundin po ang nakasaad sa batas. Ipinapaalala rin ng batas na lahat din tayo ay tumatanda at tatanda at makikinabang sa layunin ng batas na ito. Kaya naman paigtingin natin ang pagpapatupad ng batas na ito hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para na rin sa mga mas nakakatanda sa atin. Muli, magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig at taga-subaybay ng programang ito at isang Happy Elderly Week po. Although last week po natin ito sinelebrate sa lahat po ng mga nakatatandang Pilipino. Thank you so much, Director Patrick, at marami pong salamat sa muli niyong pagpapaunlak dito sa DOLE sa AFP Radio. More power po at stay safe, Director Pat. So, ulitin po, sir. Salamat po. Ayan. Alam mo, maganda din na binibigyan natin ng mas mahaba na pagkakataon yung ating mga elderly na makapagtrabaho kasi mas nakakatulong pa rin sila sa pagpapataas ng productivity level ng bansa. Oo, yung usaping produktibo talaga, hindi yan nasusukat kung gaano ka nakatanda. Oo. Tsaka tama naman ang sinasabi nila, no, na talagang with age comes
the experience and the knowledge. So, huwag nating i-hinder yung ating mga nakakatandang mga kamanggagawa na magtrabaho pa, kaya pa nila. Lalo't may kakayahan. Yes. At narinig po ninyo mga kamanggagawa, si Bureau of Local Employment Director Patrick Patriwirawan Jr. Maaari nyo pong bisitahin ang kanilang official website page, official website sa www.ble.dole.gov.ph para sa iba pang detalye ng mga iba't ibang serbisyo ng BLE para sa ating mga kamanggagawa. Para naman po sa iba pang mga labor-related na tanong or kung may nais pa kayong malaman or ireklamo, bukas pa rin po 24/7 ang DOLE Hotline 1349. Dial nyo lang po iyan sa inyong mga telepono. Siyempre, maaari din kayong tumawag sa aming DOLE mobile hotline number 0931-066-2573. Lunes yan hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. I-like nyo na din, mga kamanggagawa, yung ating Facebook page at mag-subscribe na rin sa ating YouTube page para lagi naman kayong updated sa mga balita at mga programang hatid ng Department of Labor para sa inyo. At isa na naman pong episode ang ating napagsamahan, mga kamanggagawa. Sa susunod na Martes, isa na namang programa ng DOLE ang ating tatalakayin dito pa rin sa Armed Forces Radio, DWDD 1134 kHz at DOLE Official Facebook. Sa ngalan ng aming mga kasamahan sa DOLE Information and Publication Service at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako pong muli si Team Laderas. Ako naman po, mga kamanggagawa, Carla San Diego Malabanan. Tutok lang po ulit kayo sa susunod na Martes para naman po sa iba pang mga programa at serbisyong hatid ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lang po yan sa DOLE sa AFP Radio. Oras po natin, 11:50 ng umaga. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.